Buong buhay ko, pinagpaguran ko ang bawat sentimo, bawat butil ng pawis para sa aking nag-isang anak, si Cheska. Ngayon, sa harap ng kanyang kasintahan, itinaboy ako. Ampersand quote, hindi ka bagay sa kasal, ampersand quote, iyan ang diwa ng kanilang salita. Tinatawanan nila ang aming munting bahay, ang simple kong pamumuhay. Pero hindi nila alam, sa isang lumang kahon, may nakatago akong kayamanan, isang tunay na pamana na magpapabago sa lahat. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Mateo. Mahigit 6 na po na ako ngayon. Taga Batangas ako, lumaki sa bukid, at ang buong buhay ko, pinagpaguran ko para sa pamilya ko. Ngayon, naninirahan ako dito sa Metro Manila, sa maliit naming bahay na puno ng alaala. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki ang aking anak, si Cheska, na makapagtapos siya, wala nang pagsisisihan sa buhay na ito. Pero may dumating na araw, doon ko lang napagtanto, may mga bagay na, hindi porket binigay mo, ay babalik sa'yo. May mga sakripisyo, na kahit buong puso mong inialay, ay pwedeng baliwalain lang. Linggo iyon, tanghalian. Mainit ang sikat ng araw sa labas, pero mas mainit ang pakiramdam ko sa loob. Pinaghandaan ko ang adobong paborito ni Cheska. 2 araw kong inasikaso, galing pa sa kusina ng aming lola, ang tamang timpla ng suka at toyo, tamang pagkakakulo. Nakahanda ang mesa, may palamuti pang bulaklak na galing sa palengke. Akala ko, isang normal lang na linggong tanghalian na magkakasama kami. Hindi ko inakala na sa araw na yon mababago ang lahat. Nakaupo kami, ako, si Cheska, at ang nobyo niya, si Marco Alcantara, kasama ang mga magulang niyang sina Mang Ricardo at Aling Sofia Alcantara. Kumakain kami ng tahimik pero may kakaibang bigat sa hangin. Si Aling Sofia, bahagya lang tumikim sa adobo ko. Si Mang Ricardo naman, mas abala sa kanyang cellphone. Doon na nagsimula ang lahat. Tumingin si Marco sa akin, pero hindi sa aking mata. Ang sabi niya, ampersand quote, Mang Mateo, may mahalaga akong sasabihin. Pinag-iisipan naming mag-asawa at kasama na rin ang mga magulang ko tungkol sa kasal. Ang resort kasi sa Tagaytay, may mahigpit na patakaran sa dami ng bisita. At dahil sa dami ng kamag-anak namin, mga kasosyo sa negosyo ni Papa, mga kaibigan, napagpasyahan naming mag-asawa at ang mga magulang ko na mas mabuting hindi ka na lang umattend sa seremonya. Pero huwag kang mag-alala, ipapavideo namin lahat at ipapadala namin sa ampersand apos, para mapanood mo, ampersand quote. Ang katahimikan. Nabingi ako sa katahimikan. Narinig ko ang tiktak ng orasan sa dingding, ang sarili kong paghinga. Naramdaman ko kung paano bumigat ang hangin, parang sinampal ako. Nanatili akong nakatayo, nakangiti, pero ang ngiting iyon ay pakiramdam ko, lamat. Ang mga kamay ko, nanginginig pero pinilit kong itago sa aking kandungan. Sa loob ng maraming taon, nilunok ko ang lahat ng masasakit na salita, ang mga biro na may bahid ng pamamaliit, ang mga tingin na puno ng paghamak. Pero iba ito. Ito ang huling kahihiyan. Sinasabi nila, hindi ako karapat-dapat na saksihan ang kasal ng aking nag-isang anak. Ang anak na mag-isa kong pinalaki pagkatapos kaming iwan ng tatay niya. Ang anak na pinagdoblehan ko ng trabaho para lang makapag-aral sa kolehiyo. At ngayon, ang magiging manugang ko. Ang taong halos 2 taon pa lang sa buhay namin, may lakas ng loob na sabihin na napagdesisyonan ng mga magulang niya na sobra ako sa kasal. Parang lumang gamit na hindi na bagay sa bagong dekorasyon. Tiningnan ko si Cheska. Nakayuko lang siya, nilalaro ang kanyang napkin, hindi tumitingin sa akin, walang sinasabi. At sa sandaling iyon, alam kong alam niya. Alam niya at hindi niya ako ipinagtanggol. May bumiyak sa loob ko. Pero hindi gaya ng inaasahan nila. Hindi ako bumagsak, hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. May ibang nangyari. Ngumiti ako, isang tahimik, payapa, at manatiling walang kibo. Bigla, si Cheska ang bumasag sa katahimikan. Tumama ang kamay niya sa mesa ng malakas, kaya't halos tumalon ang mga tasa. Nagulat kaming lahat. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita ko sa kanyang mga mata ang hindi ko na nakita simula ng bata pa siya. Apoy. Ampersand quote, ano ang sinabi mo? Ampersand quote, sigaw niya kay Marco. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ampersand quote, hindi pupunta ang mama ko sa kasal ko, ampersand quote, tin. Noong gabing iyon, matapos ang lahat ng kaguluhan, habang magkayakap kami ni Cheska, pumasok sa isip ko ang lahat.
Ang buhay ko, ang buhay namin, parang isang lumang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood. Nagmula ako sa isang maliit na baryo sa Batangas, kung saan ang buhay ay simple, mahirap, pero puno ng aral. Ang aking lola, matanda na siya noon, pero ang kanyang mga mata, puno ng apoy ng karunungan. Itinuro niya sa akin na ang isang babae, kailangan malakas, tahimik, mapagparaya. Pero higit sa lahat, itinuro niya sa akin kung paano mabuhay, kung paano lumaban para sa sarili at sa mga mahal mo. Iyon ang naging pundasyon ko, ang nagpatatag sa akin sa mga pagsubok. Napakasaya ko nang magpakasal ako kay Mang Tonyo sa edad na 19. Akala ko, siya na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Gwapo siya, masipag. Akala ko lang pala. Nang isilang si Cheska, 3 taong gulang pa lang siya, umalis si Mang Tonyo. Sumama sa mas bata, mas maganda, mas mayaman. Iniwan niya kami nang walang anuman. Literal na walang anuman. Pati ang kaunting naipon ko, kinuha niya. Naiwan ako, mag-isa, sa Metro Manila, walang kamag-anak, walang pera, elementarya lang ang natapos. Pero mayroon akong isang bagay na hindi niya kayang kunin, ang aking matibay na kalooban. Ang aking pagnanais na mabuhay, hindi lang para sa akin, kundi para sa aking anak. Hindi ko hahayaang maranasan ni Cheska ang hirap na naranasan ko, ang lungkot na dulot ng kawalan. Kaya nagsimula ako. Nagsimula akong magtrabaho bilang labandera, tagalinis ng bahay, 5 sa isang linggo, mula Lunes hanggang Sabado. 5 ng umaga, gising na ako. 9 ng gabi, umuwi ako, pagod na pagod ang katawan, pero hindi ang puso. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay, siya ang nag-aalaga kay Cheska. Maliit lang ang singil niya dahil nakita niya kung paano ako nagpupursige. Pagdating ng linggo, hindi ako nagpapahinga. Nagsasagawa ako ng dagdag na trabaho, nagluluto ng tamales, pozole, carnitas para sa mga handaan. Lahat ng kaya kong gawin, ginagawa ko. Basta't may pumasok na pera, basta't may makain kami ni Cheska. Lumaki si Cheska na nakikita akong nagtatrabaho, walang humpay. Binibilhan ko siya ng mga gamit sa eskwela, ng uniforme, ng mga libro. Hindi ko hinayaang maranasan niya ang gutom, ang kahihiyan ng kawalan. Nang sabihin niyang gusto niyang mag-aral ng business administration sa kolehiyo, halos mahimatay ako. Paano ko babayaran yon? Ang laki ng gastos. Pero tiningnan ko ang kanyang mga mata, nagniningning, puno ng pangarap. At alam kong, hahanapan ko ng paraan. Nangutang ako. Tinanggap ko ang mas maraming trabaho. Ibinenta ko ang ilang alahas na natitira pa mula sa kasal ko. 5 taon, nagpakahirap ako. Para lang matapos niya ang kanyang kurso. At nagtagumpay siya. Nagtapos siya ng may karangalan. Ang araw ng kanyang graduation, umiyak ako ng umiyak, halos hindi ko na makita ang seremonya. Lahat ng paghihirap, sulit. Profesional na ang aking anak. Walang makakakuha noon sa kanya. Hindi na siya tulad ko na walang pinag-aralan. Nakahanap siya ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Sa wakas, makakahinga na kami. Pinilit niya akong iwan na ang ibang trabaho, sapat na raw ang ginawa ko. Pumayag ako, iniwan ang 2. Pero 3 pa rin ang pinanatili ko. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang walang ginagawa. At gusto ko rin na may sarili akong kinikita. Ang kalayaan, ang independensya, ay bagay na hindi dapat mawala sa isang babae. Iyon ang sabi ng lola ko. Iyon din ang pinaniniwalaan ko, 2 taon na ang nakalipas noon. Naalala ko pa kung paano umuwi si Cheska, nagniningning ang kanyang mukha, halos lumulutang sa tuwa. Nakilala niya raw si Marco Alcantara. Isang inhinyero, sabi niya, galing sa mayamang pamilya sa Cebu City. Masaya ako para sa kanya, syempre. Mahal ko ang anak ko at gusto ko siyang maging masaya. Nang una kong makilala si Marco, mukha siyang matino. Magalang, maayos manamit. Pero may kakaiba sa kanya, parang may bahid ng kalamigan, parang may pader sa kanyang mga mata. Akala ko, siguro nahihiya lang. Ngunit ang unang babala, dumating sa pangalawang pagkikita. Tiningnan niya ang aming simpleng sala, ang aming bahay na matagal naming pinaghirapan, at ang sabi niya, ampersand quote, masarap sa mata, considering ang lugar, ampersand quote, ang paraan niya ng pagsabi niyon, na may kaunting ngiti sa labi, ay nagpatindig ng balahibo ko. Parang may pumintig sa dibdib ko, isang masamang pakiramdam. Pero si Cheska, tila hindi napansin. Bulag siya sa pagmamahal o akala niya ay pagmamahal.
Pagkatapos noon, nakilala ko naman ang kanyang mga magulang, sina Mang Ricardo at Aling Sofia Alcantara. Dumating sila sa aming bahay sakay ng mamahaling sasakyan, nakabihis na parang pupunta sa isang cocktail party sa Makati. Si Aling Sofia, halos hindi niya mahawakan ang upuan bago siya umupo, para bang natatakot siyang madumihan. Si Mang Ricardo naman, kinamayan ako ng walang lakas, at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, tinitimbang ako, para bang isang hayop sa palengke. Sa unang pagkikita na yon, walang tigil si Aling Sofia sa pagkukwento tungkol sa kanilang mansyon sa Cebu, sa kanilang mga biyahe sa Europa, sa mga pribadong paaralan na pinasukan ni Marco. Ang bawat pangungusap niya, parang matulis na kutsilyo, paalala na hindi ako kabilang sa kanilang mundo. Nang ihain ko ang kape sa aming mga basag na tasa, nakita ko siyang nagpapalitan ng tingin kay Mang Ricardo, isang tingin na nagsasabi ng lahat. Pero ang pinakamasakit, dumating ng sumunod. Sinimulan ni Marco na kontrolin ang bawat aspekto ng buhay ni Cheska. Una, ang kanyang damit. Kailangan daw niyang magbihis ng mas elegante, mas angkop sa kanyang posisyon bilang nobya niya. Pagkatapos, ang kanyang mga kaibigan. Masyado raw silang #, ordinaryo #, para sa social circle na kinabibilangan niya. At sa huli, ako. Sinimulan kong mapansin kung paano naghahanap ng dahilan si Marco upang hindi na ako bisitahin ni Cheska. May mahalaga kaming hapunan, sabi niya. Bibisita ang mga magulang ko. Kailangan namin ng oras na magkasama. Ang mga tawag ni Cheska naging bihira. Kapag bumibisita siya sa akin, huli na siya dumating at maaga umalis, laging tinitingnan ang relo, balisa. Isang araw, nakita ko siyang dumating na suot ang isang napakamahal na damit. Tinanong ko kung saan niya nakuha ang pera, at ang sabi niya, regalo iyon ni Marco. Pero sa kanyang mga mata, may nakita akong bumiyak sa puso ko. Kahihiyan. Nahihiya ang anak ko sa akin, sa aming buhay, sa lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Ang mga komento ni Marco naging mas direkta. Sa isang hapunan ng pamilya, nabanggit niyang, sayang si Cheska, hindi nagkaroon ng mas magandang pagkakataon sa cultural education, tiningnan niya ako habang sinasabi iyon. Isa pang pagkakataon, iminungkahi niyang mas mabuting magkita kami sa mga restaurant sa halip na sa aming bahay, para mas komportable raw kaming lahat. Mas masahol pa si Aling Sofia. Minsan, tinanong niya ako sa harap ni Cheska kung nakatapos man lang ako ng high school. Nang sabihin kong elementarya lang ang natapos ko, sumagot siya ng, ay, kawawa naman, na nagpatigas sa mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niya kay Cheska na mahalaga na ang mga bata ay may magandang gene mula sa parehong panig ng pamilya, habang makahulugang nakatingin sa akin. Tiniis ko ang lahat para kay Cheska, dahil nakikita ko siyang masaya, o iyon ang gusto kong paniwalaan. Dahil ang isang ama, gagawin ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang anak, kahit palunukin ang kanyang pagmamalaki, paulit-ulit. Nang mag-propose si Marco kay Cheska, umiiyak si Cheska sa tuwa nang ikwento niya sa akin. Ipinakita niya sa akin ang singsing, isang napakalaking diamante na marahil ay mas mahal pa sa kinita ko sa maraming taon ng pagtatrabaho. Niyakap ko siya at sinabing masaya ako para sa kanya. Kahit sa puso ko may buhol ng pag-aalala. Sinimulan ang mga paghahanda sa kasal. Siyempre, ang mga magulang ni Marco ang magbabayad ng lahat. Ikakasal sila sa isang elegant resort sa Tagaytay. 300 bisita. Live orchestra. 5-course menu. Lahat ng hindi ko kayang ibigay sa aking anak. Sinubukan kong tumulong, inalok kong gumawa ng mga centerpieces, maghanda ng kaunting pulutan, kahit ano. Tinanggihan ni Aling Sofia ang bawat alok na may nakakakubli ng ngiti. Huwag kang mag-alala, Mang Mateo. Kami na ang bahala sa lahat. Ikaw, mag-enjoy ka lang bilang bisita, pero ang paraan niya ng pagsabi niyon, nagparamdam sa akin na isa lang akong ordinaryong bisita sa kasal ng sarili kong anak. Lumala ang sitwasyon ng pag-usapan ang listahan ng mga bisita. Gumawa ako ng maliit na listahan, si Aling Nena, ang nag-alaga kay Cheska noong bata pa siya, ilang kapitbahay na tumulong sa amin sa mga panahong mahirap, 2 pinsan na malayo ang loob na sila na lang ang natitirang kamag-anak ko. Sa kabuuan, 12 tao. Tiningnan ni Marco ang listahan at kumunot ang noo. Sinabi niyang may problema sa espasyo, na masikip na ang listahan ng mga bisita. Iminungkahi niyang baka pwedeng bawasan ang listahan ko sa 5 tao.
Nanahimik si Cheska, tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya ako ipinagtanggol. Pumayag ako. Binasan ko ang listahan ko sa 5 pangalan. Ang mga pinakamahalagang tao, ang mga talagang nandyan nang wala kaming anuman. Ngunit hindi doon nagtapos ang kahihiyan. Sinimula ni Aling Sofia na magkomento tungkol sa dapat kong isuot sa kasal. Nagmungkahi siya ng mga tiyak na tindahan, tiyak na estilo. Nagpadala siya ng mga larawan ng mga damit na sa tingin niya ay angkop para sa ama ng nobya. Lahat ay nakababagot, discreet, dinisenyo para hindi ako mapansin. Nang ipakita ko sa kanya ang damit na napili ko, isang kulay red na may gintong borda na nagparamdam sa akin na gwapo ako, ibinaluktot niya ang kanyang bibig. Ampersand quote, medyo kapansin-pansin, hindi ba? Ampersand quote, ang sabi niya. Ampersand quote, ayaw mo namang masapawan ang bride. Ampersand quote, ang sarili kong damit, masyadong kapansin-pansin para sa kasal ng aking anak. Iyan ang mga salita na hindi niya sinabi, ngunit perpekto kong narinig. Nilunok ko ang laway ko at binili ang damit na iminungkahi niya. Beige, discreet, invisible. Mga kaibigan, sa puntong ito, akala ko ampersand apos, lay wala na akong magagawa. Akala ko ampersand apos, lay kailangan ko nalang lunukin lahat ng kahihiyan para sa kaligayahan ng aking anak. Ano kaya ang gagawin niyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng nakabubulantang na tanghalian, naging napakabigat para kay Cheska. Umiyak siya ng umiyak, sinisisi ang sarili. Tumawag si Marco ng ilang beses, pero hindi niya sinasagot. Ang mga mensahe mula sa kanyang mga magulang, malamig, nagsasabing na dismaya sila sa kanyang inasal. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating si Cheska sa bahay, mas wasak kaysa kailanman. Nawalan siya ng trabaho. Tinupad ng mga alkantara ang kanilang banta. Sinibak nila siya na may perpektong legal na dahilan, imposibleng pagtalunan. Ampersand quote, Papa, anong gagawin ko? Ampersand quote, hikbi niya, nakayakap sa akin. Ampersand quote, kailangan kong bayaran ang upa ko, ang kotse ko, ang credit cards ko. Lahat ay nakapangalan sa akin dahil sabi ni Marco, ganoon daw ako makakabuo ng credit history. Paano hindi ko nakita na minamanipula niya ako? Ampersand quote, niyakap ko lang siya, hinayaan siyang umiyak sa aking balikat. Pero sa loob ko, mumiti ako. Dahil dumating na ang sandali. Ang sandaling hinihintay ko sa loob ng maraming taon. Ampersand quote, Cheska, ampersand quote, malumanay kong sabi, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ampersand quote, may kailangan akong sabihin sa ampersand apos, isang bagay na matagal ko nang itinago. Ampersand quote, umalis siya sa pagkakayakap, pinunasan ang mga luha. Ampersand quote, ano po yon, Papa? Ampersand quote, tumayo ako at pumasok sa aking silid. Mula sa pinakalalim ng aparador, kinuha ko ang isang lumang metal na kahon. Itinago ko iyon doon sa loob ng halos 20 taon, naghihintay ng tamang oras. Nagbalik ako sa sala at inilagay sa mesa. Ampersand quote, naalala mo ba ang sinabi ko sa ampersand apos, na ang iyong lolo, ang aking ama, ay isang napakahirap na tao, na kami ay mga magsasaka na walang anuman? Ampersand quote, tumango si Cheska, litong-lito. Ampersand quote, well, totoo yun. Hanggang sa hindi na, ampersand quote, binuksan ko ang kahon. Sa loob, may mga dokumento, legal na papeles, mga titulo. Lumaki ang mga mata ni Cheska habang inilalabas ko ang mga ito isa-isa. Ampersand quote, nang ikaw ay 10 taong gulang, namatay ang iyong lolo. Maraming taon na ang nakalipas simula nang huli ko siyang nakita. Nagkalayo kami matapos ang kasal ko sa tatay mo. Akala ko, mamamatay siya nang hindi ko na ulit nakausap. Ampersand quote, kinuha ko ang isang dilaw na sobre at maingat itong binuksan. Ampersand quote, pero 2 linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, binisita ako ng isang notaryo. Nag-iwan pala ang iyong lolo ng testamento. Lumabas na sa mga huling taon ng kanyang buhay, binili ng mga developer ang kanyang mga lupain. Ang mga lupain na akala natin ay walang halaga, ay nasa daanan pala ng isang bagong highway. Ampersand quote, nakatingin si Cheska sa akin, nakanganga ang bibig. Ampersand quote, ibinilin niya sa akin ang lahat. 300,000 piso iyon noon. Isang kayamanan para sa akin, ampersand quote, pero may kondisyon sa testamento. Hindi ko pwedeng galawin ang perang iyon hanggang sa mag-18 ka, maliban sa mga emergency na buhay o kamatayan. Kailangan ko itong gamitin ng matalino para sa ating kinabukasan. Naglabas ako ng mas maraming papeles mula sa kahon.
Ampersand quote, kinuha ko ang perang iyon, Cheska, at ininvest ko. Isa sa mga ginagawang linis ko noon, si Ate Karina, isang accountant, tinulungan niya akong intindihin kung paano, ampersand quote, nanginginig ang mga kamay ko habang ipinapakita ko sa kanya ang mga dokumento. At pagkatapos naghintay ako. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho gaya ng dati, namumuhay ng simple, dahil ayaw kong baguhin kami ng pera. Gusto kong lumaki ka na may mga prinsipyo, na naiintindihan ang kahulugan ng sipag, at gusto kong may nakatago ako para sa panahong talagang kailanganin natin. Kinuha ni Cheska ang isa sa mga papeles gamit ang nanginginig na mga kamay. Isa itong bank statement. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga numero, 1, 2, 3 beses. Ampersand quote, Papa, sabi dito hindi ito pwedeng totoo. Ampersand quote, totoo yan, anak ko, totoong totoo. Ampersand quote, ang papel ay nagpakita ng balance na mahigit 4 na milyong piso. 20 taon ng maingat na pamumuhunan ng compound interests ng matatalinong desisyon sa tulong ni Ate Karina na naging tagapayo ko at kaibigan. Ampersand quote, pero mayroon pa, ampersand quote, patuloy ko, naglalabas ng isa pang set ng dokumento. Ampersand quote, naalala mo ba ang lumang gusali sa Maginhawa Street na madalas nating dinaraanan noong nag-aaral ka? Ampersand quote, tumango si Cheska, tuliro pa rin. Ampersand quote, binili ko iyan 10 taon na ang nakalipas noong halos giba na. Kinuha ko ang mga arkitekto na nag-renovate nito. Ngayon, mayroon niyang 6 na apartment, lahat ay may umuupa. Ang buwanang kita ay 80,000 piso, ampersand quote, bumagsak si Cheska sa sofa, lubos na nabigla. Ampersand quote, Papa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ampersand quote, umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang mga kamay, ampersand quote, dahil kailangan kong gumawa ka ng sarili mong landas, nakikita ka ng sarili mong tagumpay. Kung sinabi ko sa ampersand apos, yun na may pera tayo, baka hindi ka nagpursige ng husto para sa iyong edukasyon, para sa iyong trabaho. Gusto kong maging malakas ka, Malaya, tulad ng iyong lola, tulad ko, ampersand quote, dumaloy ang luha sa mukha ni Cheska. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ito. Ampersand quote, bukod pa rito, ampersand quote, dagdag ko, na may mapanuksong ngiti. Ampersand quote, gusto kong makita kung sino ang lalapit sa ampersand apos, yo dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka. At ipinakita ni Marco kung sino siya, ampersand quote, humagikik si Cheska, sa gitna ng kanyang mga luha. Ampersand quote, akala nila mahirap tayo. Trinato nila tayong parang basura dahil akala nila wala tayong anuman, ampersand quote, tama, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, at ngayon, anak ko, tuturuan natin sila ng leksyon na hindi nila malilimutan, ampersand quote, nagniningning ang mga mata ni Cheska, may halong pagkamangha at may katulad ng katarungan. Ampersand quote, ano ang nasa isip mo, Papa? Ampersand quote, mumiti ako. Ang parehong ngiti na pinanatili ko sa nakakatakot na tanghalian ng linggo. Ang ngiti ng isang ama na alam ang kanyang ginagawa. Ampersand quote, una, formal kang magre-resign sa kumpanyang iyon. Nang nakataas ang noo. Hindi nila masasabi na sinibak ka nila, ampersand quote, naglabas ako ng isa pang dokumento mula sa kahon. Ampersand quote, pangalawa, gagamitin mo ang bahagi ng perang ito para buksan ang sarili mong consulting business. Itinago ko ang pondong ito para lang doon. 500,000 piso, sapat na para makapagsimula, ampersand quote, tiningnan ako ni Cheska, na parang ngayon lang niya ako nakita. Ampersand quote, at pangatlo, ampersand quote, patuloy ko. Ampersand quote, ipapakita natin sa mga alkantara kung sino talaga ang kinalaban nila, pero hindi sa bulgar na paraan, hindi sa lantad na paraan. Gagawin natin ito ng may klase, ampersand quote. Sa mga sumunod na araw, kami ni Cheska, isinagawa namin ang aming plano ng may militaryong katumpakan. Hindi ito madali, maraming pwedeng magkamali, pero alam kong dapat naming gawin. Una, naghanda si Cheska ng isang eleganteng at propesyonal na liham ng pagbibitiw. Personal niya itong dinala sa opisina ni Mang Ricardo Alcantara, nakasuot ng kanyang pinakamagandang business attire, nakataas ang noo. Ayon sa kanyang kwento pagkatapos, halos hindi siya tiningnan ni Mang Ricardo. Marahil ay umaasa itong magmakaawa si Cheska para sa kanyang trabaho. Ang ekspresyon ng kanyang mukha nang ilapag ni Cheska ang liham sa mesa at umalis nang walang sinasabi ay dapat na hindi malilimutan. Isang maliit na tagumpay na nagbigay sa akin ng kakaibang kagalakan. Pagkatapos noon, kinontak namin si Ate Karina na ngayon ay nagpapatakbo na ng kanyang sariling accounting firm.
Isang matalik na kaibigan at tapat na kakampi, tumulong siya sa amin na itatag ang consulting firm ni Cheska. Sira Consulting, iyon ang pangalan namin, ang mga inisyal ni Cheska Ramos. Umupa kami ng isang maliit ngunit eleganteng opisina sa isang respetadong business district sa Metro Manila. Wala itong pagmamayabang, ngunit propesyonal at matatag, sapat para sa aming simula. Sinimula ni Cheska na kontakin ang kanyang mga dating kliyente at kasamahan. Ang kanyang reputasyon bilang isang propesyonal ay walang kapintasan, at sa lalong madaling panahon, nakuha niya ang kanyang unang 3 kontrata. Nakakatawa, isa sa mga iyon ay direktang kalaban ng kumpanya ng mga Alcantara. Nakita ko ang pagbabago kay Cheska, ang ningning sa kanyang mga mata, ang lakas na unti-unting bumabalik. Hindi na siya ang babaeng nahihiya, kundi ang babaeng lumalaban. Ngunit ang tunay na magandang plano, dumating 2 buwan pagkatapos. Lumabas na si Ate Karina ay may mga koneksyon sa mga business circles sa Cebu City. Sa isang hapunan kasama ang mga kasamahan, kaswal niyang nabanggit ang kwento kung paano tinrato ng mga Alcantara ang aking minamahal na anak na si Cheska. Ang balita, kumalat na parang apoy, hindi sa iskandalosong paraan, kundi sa paraan ng paglalakbay ng balita sa mga taong may mataas na lipunan, sa mga tahimik na pag-uusap, sa mga eleganteng hapunan, sa mga eksklusibong club. At lumabas, hindi lang kami ang tinrato ng mga Alcantara ng may paghamak. Mayroon ding ibang pamilya, ibang kasosyo sa negosyo, ibang empleyado na may sariling kwento. Mga kwento ng kayabangan, ng kalupitan na nababalutan ng magandang asal, ng isang hindi matitiis na superiority complex. Dahan-dahan, ang reputasyon ng mga Alcantara ay sinimulang sirain, hindi sa lantad na paraan, kundi sa mga paraan na talagang mahalaga sa mundong iyon. Mga kontrata na hindi nire-renew, mga imbitasyon na hindi na dumarating, mga pinto na tahimik ngunit matatag na nagsasara. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, umuunlad si Cheska. Lumalaki ang kanyang kumpanya, bumabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Nakita ko siyang nagbabago, nagiging muli ang malakas na babae na pinalaki ko, malaya mula sa mga kadena ng isang relasyon na unti-unting bumibigti sa kanya. Naging masayahin siya, mas malakas. At ako, nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano gumagana ang karma, dahan-dahan, tahimik. 3 buwan pagkatapos ng masamang tanghalian na yon, may tawag akong natanggap. Si Ate Karina yon, ang aking kaibigan at accountant. Inimbitahan niya kami ni Cheska sa isang malaking charity gala sa isang marangyang hotel sa Metro Manila. Ampersand quote, kailangan niyong magbihis ng inyong pinakamaganda, Mang Mateo, Cheska, ampersand quote, sabi niya, at may kakaiba sa tono ng kanyang boses, parang may lihim siyang alam. Sumunod kami. Unang beses sa buhay ko, hindi ako tumingin sa presyo ng damit. Pumili ako ng isang eleganteng kulay asul na suit, simple pero may dating, at si Cheska naman, isang emerald green na gown na nagpakita ng kanyang tangkad at kagandahan. Mukha siyang reyna. Nang makarating kami sa hotel, bumalik ang lumang pakiramdam. Ang pasukatan, puno ng mamahaling sasakyan, mga taong nakasuot ng pangdisenyo. Sa loob ko, umusbong ang dating kaba. Ang pakiramdam na hindi ako nabibilang. Pero mabilis kong pinigilan yon. Napagtanto ko, ako si Mateo Ramos. Isang taong nakaligtas sa imposibleng mga hamon, isang amang nagtaguyod ng isang pamilya mula sa wala. Wala akong kailangang patunayan. Pumasok kami ng nakataas ang noo. Sinalubong kami ni Ate Karina ng mainit na yakap. Ipinakilala niya kami sa iba ampersand apos, si ibang importanteng negosyante at philanthropist. Nagulat ako kung gaano kalaki ang respeto nila kay Ate Karina at sa amin na rin. Nasa gitna kami ng isang kaakit-akit na pag-uusap tungkol sa mga programa sa edukasyon nang makita ko sila. Sa kabilang dako ng bulwagan, kakapasok lang ni Mang Ricardo at Aling Sofia Alcantara. Kasama nila si Marco, na mukhang hindi komportable sa kanyang mamahaling suit. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Aling Sofia nang makita niya ako. Nakita niya ako roon, sa eksklusibong bulwagan na yon, nakasuot ng elegante, nakatawa kasama ang mga taong kasing antas niya sa lipunan. Nakita niya akong ginagampanan ng may paggalang na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Napansin ni Ate Karina ang aking tingin. Ampersand quote, nandito pala ang mga Alcantara. Nakakainteresante, ampersand quote, kilala mo sila, Ate Karina, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, sa reputasyon, ampersand quote, sabi niya na may mahiwagang ngiti. Ampersand quote, sa katunayan,
ang kumpanya ni Mang Ricardo ay nasa listahan para sa isang mahalagang partnership sa isa sa mga pangunahin kong kliyente. Nasa listahan sila noon, quote, tiningnan ko siya ng may pagtataka. Quote, lumabas kasi, mga irregularidad sa kontrata, mga empleyado na pinagmamalupitan, mga pangakong napako. Walang iligal, pero sapat na para pag-isipan ng mga tao ng 2 beses bago makipagnegosyo sa kanila. Quote, dumating si Cheska sa tabi ko na may 2 baso ng champagne. Inabot niya sa akin ang isa, at pagkatapos ay napansin ang mga alkantara. Quote, quote, bulong niya. Quote, medyo magiging awkward ito, quote, quote, o magiging perpekto, quote, sabi ni At Karina. Quote, sumama kayo sa akin, quote, ginabayan niya kami diretsyo sa kung nasaan ang mga alkantara. Gusto kong tumanggi, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pwedeng pagtalunan. Quote, Mang Ricardo, Aling Sofia, quote, bati ni Ate Karina ng may profesional na ngiti. Quote, anong galak na makita kayo rito, quote, sinuklian siya ni Mang Ricardo ng isang pagtango. Tinignan kami ni na Aling Sofia at Marco na parang multo. Quote, hayaan niyo akong ipakilala ng formal ang dalawa sa aking pinakamamahal na kaibigan. Si Mang Mateo Ramos, isa sa pinakamatalinong investor na kilala ko, at ang kanyang anak, si Cheska, ang direktor ng CIS Consulting, quote, ang paraan ni Ate Karina ng pagpapakilala sa amin ng may labis na paggalang at paghanga, ay isang direktang sampal sa kayabangan ng mga alkantara. Nakita ko kung paano pinroseso ni Mang Ricardo ang impormasyon, kung paano niya ikinonekta ang mga punto. Quote, CIS Consulting, quote, ulit niya ng mabagal. Quote, ang kumpanyang kakapirma lang ng kontrata sa Megacorp Holdings, quote, ngumiti si Cheska ng matamis. Quote, iyon nga po. Isang napakakapanapanabik na kontrata. Ang aming unang malaking proyekto, quote, nagkaroon ng tensyonado na katahimikan. Hindi kami matingnan ni Marco sa mata. Mukhang nilunok ni Aling Sofia ang isang lemon. Quote, hindi ko alam na kayo, quote, sinimulan ni Mang Ricardo. Pero tila hindi niya alam kung paano tapusin ang pangungusap. Quote, may mga kayamanan, quote, pagpapatuloy ko para sa kanya, na may mabait na ngiti. Quote, hindi, sa tingin ko hindi niyo nga alam. Hindi niyo kailanman tinanong, ipinagpalagay niyo lang, quote. Patuloy si Ate Karina, walang tigil. Quote, si Mang Mateo ay naging isa sa aking mga kliyente sa loob ng halos 20 taon. Ang kanyang investment portfolio ay talagang kahanga-hanga. At si Cheska, natuto si Cheska sa pinakamahusay. Ang kanyang kumpanya ay magiging isa sa mga pinakamatagumpay sa kanyang sektor, sigurado ako, quote, sa katunayan, quote, dagdag ni Cheska, quote, pinag-iisipan naming lumawak sa Cebu City sa susunod na taon. Nakakita kami ng isang napaka-promising na merkado doon, quote, nakita ko kung paano bumagsak sa kanila yon na parang isang balde ng malamig na tubig. Cebu City, ang kanilang teritoryo, ang kanilang lungsod. At ngayon, ang ama at anak na kanilang itinanggi, ay magiging kanilang kakumpetensya. Sa wakas, nakahanap si Aling Sofia ng kanyang boses. Quote, hindi ko maintindihan. Kung may kayamanan kayo, bakit kayo namuhay ng ganoon kasimple? Quote, ang tanong niya ay halos nakakatawa sa kanyang kawalan ng pag-unawa. Quote, dahil ang pera ay hindi tumutukoy kung sino ako, quote, simple kong sagot. Quote, lumaki akong mahirap. Natuto ako ng halaga ng paggawa, pagpapakumbaba, pagpapasalamat. Bakit ko babaguhin yon dahil lang may pera na ako ngayon? Ang maliit kong bahay ay puno ng alaala. Ang simple kong buhay ay nagpapasaya sa akin. Hindi ko kailangan ng palasyo para makaramdam ng halaga. Quote, ang mga salita ay nakabitin sa hangin, parang isang implicit na akusasyon. Dahil sila, kailangan nila ang kanilang ostentatious na kayamanan para makaramdam ng halaga. Kailangan nila ang kanilang mamahaling kotse, kanilang malalaking bahay, kanilang mga biyahe sa Europa para tukuyin kung sino sila. Sa wakas, nagsalita si Marco. Ang boses niya halos bulong. Quote, Cheska, gumawa ako ng isang malaking pagkakamali. Quote, kalmadong sagot ni Cheska. Quote, gumawa ka. Pero ang pagkakamaling iyon ang nagpalaya sa akin.
Ipinakita nito kung sino talaga ako at ipinaalala sa akin ang mga aral na itinuro sa akin ng aking papa na pansamantala kong nakalimutan. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hindi, matatag ang boses ni Cheska, pero hindi malupit. Marco, sana ay maging maayos ka. Pero kailangan mong humanap ng taong babagay sa mundo na binuo ninyong mag-anak. Isang taong nagpapahalaga sa parehong mga bagay na pinahahalagahan nyo. Hindi ako yon. Hindi ako kailanman yon. Lumapit ang isang event organizer upang ipahayag na magsisimula na ang hapunan. Ginabayan kami ni Ate Karina sa aming mesa, iniwan ang mga alkantara na nakatayo doon, pinoproseso ang nangyari. Ang aming mesa ay puno ng matagumpay na negosyante, philanthropist, at mga taong may impluensya. Ipinakilala kami ni Ate Karina sa lahat, ikinukwento kung paano ko binuo ang aking kayamanan sa pamamagitan ng sipag at matatalinong pamumuhunan. Kung paano matagumpay na nailunsad ni Cheska ang kanyang sariling kumpanya. Mula sa aking kinaupuan, nakita ko ang mesa ng mga alkantara. Tahimik sila, hindi komportable. Ilang tao ang lumapit sa aming mesa upang makipag-usap, ngunit walang lumapit sa kanila. Parang isang ulap ng pagkadismaya ang nakaupo sa kanila. Sa hapunan, ilang tagapagsalita ang nagtalumpati tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na may mababang pinansyal, ng hindi paghusga sa potensyal ng isang tao batay sa kanilang pinansyal na pinagmulan. Ang bawat salita ay isang paalala kung paano ako hinusgahan ng mga alkantara, kung paano nila ako itinapon dahil sa aking kahirapan, kung paano nila ipinagpalagay na wala akong mayaalok maliban sa aking simpleng anyo. Nang dumating ang oras ng mga donasyon, makahulugang tumingin sa akin si Ate Karina. Naintindihan ko ang kanyang ipinahihiwatig. Tumayo ako nang tawagin ng organizer ang mga donasyon. Nais kong mag-donate ng 200,000 piso para sa scholarship fund. Malinaw kong inihayag. Nagkaroon ng bulungan ng pag-apruba sa bulwagan. Mula sa kanilang mesa, nakita ko kung paano namutla si Aling Sofia. Mas malaki iyon sa plano nilang i-donate. Pero hindi pa tapos si Cheska. Tumayo siya sa tabi ko at sinabi, at ang CS Consulting ay magdodonate ng isa pang 100,000 piso. Bukod pa rito, nangangako kaming mag-aalok ng bayad na professional internships sa 5 scholarship students bawat taon, ang palakpakan ay nakabibingi. Nang bumalik kami sa aming upuan, kinamayan kami ni Ate Karina sa ilalim ng mesa. Perpektong na isakatuparan, bulong niya. Ang natitirang bahagi ng gabi ay isang buhawi ng mga pag-uusap, bagong koneksyon, at mga pagkakataon sa negosyo. Ilang tao ang lumapit upang batiin kami sa aming pagkabukas palad at upang ipahayag ang interes na makipagtulungan sa CS Consulting. Umalis ng maaga ang mga alkantara bago pa matapos ang event, hindi sila nagpaalam, basta na lang sila nawala sa isang punto ng gabi. Nang sa wakas ay makabalik kami ni Cheska sa bahay ng gabing iyon, tinanggal namin ang aming mga eleganteng sapatos at umupo sa aking maliit na sala na may tasa ng tsa. Alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga sa lahat, Papa? Sabi ni Cheska, habang sumasandal sa sofa. Hindi ang paghihiganti, hindi ang makita silang nagsisisi, kundi ang pagkatanto na malaya ako. Malaya mula saan, anak ko? Malaya mula sa pangangailangan ng kanilang pag-apruba. Malaya mula sa pag-isip na kailangan kong maging ibang tao. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong pagdudahan nila ang aking halaga, na iparamdam sa akin na ang pinagmulan ko ay isang bagay na nakakahiya. Pero ngayon, nakikita ko na ang pinagmulan ko ang aking pinakamalaking lakas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Iyan ang pinakamahalagang aral, anak ko. Ang pera ay dumarating at umaalis, pero ang pagkaalam kung sino ka, kung saan ka nagmula, ang mga prinsipyo na humubog sa yo. Walang makakakuha nyon sa yo. Kung kayo lay naririnig pa rin hanggang dito, tulungan nyo akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kong may mga kaibigan pa rin kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong pagdalo ay ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin, upang ikwento ang huling bahagi, isang kwento na may pamagat na tahimik na ama. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng kamangha-manghang pagbabago. Ang CS Consulting ay patuloy na lumago.
Kumuha si Cheska ng mas maraming empleyado, nagbukas ng pangalawang opisina, at nakakuha ng mahahalagang kontrata. Pero ang pinakamahalaga, ginawa niya ito ng may integridad, nang may paggalang sa lahat ng kanyang empleyado, anuman ang kanilang pinagmulan. Kinikilala niya ang kanilang halaga, ang kanilang sipag. At iyon ang nagpasaya sa akin. Ampersand quote, isang sorpresa. Magsuot ka lang ng komportable pero magandang damit, ampersand quote, dinala niya ako sa kotse sa loob ng kalahating oras, hanggang sa makarating kami sa isang lugar na hindi ko agad nakilala. Nang huminto kami sa harap ng isang napakagandang gusali, na bagong renovate, halos hindi ako makahinga. Ampersand quote, ano ito, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, ito, ampersand quote, sabi ni Cheska nang may nagniningning ng ngiti, ampersand quote, ang bagong Mang Mateo Ramos Community Center, ampersand quote, para akong napako sa kinatatayuan. Ampersand quote, ano? Ampersand quote, naalala mo ba ang sinabi ko sa ampersand apos, yun na ang Seer Consulting ay nagkaroon ng pambihirang taon, ampersand quote, tanong niya. Tumango ako, umiiyak na ang mga mata ko. Ampersand quote, well, nagpa siya akong mag-invest ng bahagi ng kita sa isang makabuluhang bagay. Ang sentro na ito ay mag-aalok ng libreng vocational training classes, business counseling, suporta para sa mga solong magulang. Lahat ng kailangan mo noon, Papa, noong bata ka pa at wala kang matakbuhan, ampersand quote, dumaloy ang luha sa aking mukha habang ginabayan ako ni Cheska sa loob. May mga silid-aralan, isang daycare center, mga opisina para sa legal at financial counseling, at maging isang industrial kitchen kung saan ituturo ang mga kasanayan sa pagluluto. Ampersand quote, Cheska, ito ay wala akong masabi. Ampersand quote, binigay mo sa akin ang lahat, Papa. Ampersand quote, sabi niya, habang hinawakan ang aking mga kamay. Ampersand quote, binigyan mo ako ng edukasyon, ng halaga, ng walang pasubaling pagmamahal. Itinuro mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa kanyang bank account, kundi nasa kanyang puso. Ang sentro na ito ang aking paraan upang bigyan ng karangalan ang iyong pamana, upang masiguro na ang ibang kababaihan, ibang ama, ibang anak ay magkaroon ng mga pagkakataon na ibinigay mo sa akin, ampersand quote. Niyakap niya ako habang umiiyak ako. Luha ng kagalakan, ng pagmamalaki, ng pasasalamat. Ampersand quote, at mayroon pa, ampersand quote, sabi niya, habang ginagabayan ako sa isang pader sa pangunahing bulwagan. Doon, sa isang magandang plaka, nakasulat ang mga salitang mas nagpaiyak sa akin. Ampersand quote, dedicated to Mang Mateo Ramos, who showed that true wealth is not measured in pesos, but in the love you give, the work you do, and the legacy you leave. Isang ama na naglinis ng mga sahig upang ang kanyang anak ay makarating sa mga bituin. Isang ama na nagpakasakit ng lahat at walang hiningi kapalit. Ang sentro na ito ay umiiral dahil umiral siya, ampersand quote, hindi ako makapagsalita. Niyakap ko lang ang aking anak at umiyak. Binuksan ang sentro pagkalipas ng isang buwan na may maliit ngunit makabuluhang seremonya. Naroon si Aling Nena, umiiyak sa pagmamalaki. Naroon din si Ate Karina. At marami sa mga kababaihan na nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon, ang mga nakakita sa aking pakikipaglaban, ang mga naging bahagi ng aking paglalakbay. Hindi namin inimbita ang mga Alcantara. Ngunit nakakagulat, lumitaw si Marco. Tumayo siya sa likuran, nagmamasid. Nang matapos ang seremonya, lumapit siya ng mahinhin. Ampersand quote, gusto ko lang batiin kayo, ampersand quote, sabi niya, iniiwasan ang direktang tingin sa mata. Ampersand quote, ang ginagawa ninyo rito ay kamangha-mangha, ampersand quote, salamat, ampersand quote, magalang na sagot ni Cheska, ngunit walang init. Ampersand quote, marami akong natutunan mula sa lahat ng ito, ampersand quote, patuloy ni Marco. Ampersand quote, tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga, kung paano ko trinato ang mga tao. Nagsa-therapy ako ngayon, sinusubukan kong maging mas mabuti, ampersand quote, natutuwa akong marinig yan, Marco, ampersand quote, tapat kong sabi. Ampersand quote, hindi kailanman huli ang lahat para lumago, ampersand quote, umalis siya pagkatapos, at hindi na namin muling narinig ang balita tungkol sa kanya o sa kanyang pamilya. Isang buwan pagkatapos, may natanggap akong hindi inaasahang liham. Mula kay Aling Sofia Alcantara yon. Ang liham ay nakakagulat na mapagpakumbaba. Humingi siya ng paumanhin sa kung paano niya ako trinato. Ipinaliwanag niyang lumaki siya sa isang mundo kung saan ang estado ang lahat, kung saan normal ang paghuhusga sa mga tao batay sa kanilang anyo.
Sinabi niyang ang makita ako sa gala, ang makita ako ng may labis na ganda at dignidad pagkatapos ng kung paano niya ako trinato, ay nagparamdam sa kanya na pag-isipan ang sarili niyang mga prinsipyo. Hindi siya humingi ng tawad, hindi umasa ng sagot, gusto lang niyang malaman ko na natuto siya ng aral. Ipinakita ko ang liham kay Cheska. Ampersand quote, sasagutin mo ba? Ampersand quote, tanong niya. Matagal ko itong pinag-isipan. Ampersand quote, sa wakas ay nagpasya ako. Ampersand quote, sasagutin ko, pero hindi para sa kanya, para sa akin. Ampersand quote, sumulat ako ng maikling liham. Sinabi ko na pinahahalagahan ko ang kanyang paghingi ng paumanhin, na umaasa akong natuto siya mula sa karanasan. Sinabi ko na hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, dahil ang sama ng loob ay ako lang ang masasaktan. Ngunit nilinaw ko rin sa kanya na ang mga aksyon ay may kahihinatnan, at ang paraan ng pagtrato natin sa iba ay nagpapakita kung sino talaga tayo. Tinapos ko ang liham sa paghahangad sa kanya ng lahat ng pinakamahusay, taos-puso, dahil natutunan ko na ang mabuhay ng maayos, ang mabuhay ng may kapayapaan at layunin, ang pinakamatamis na paghihiganti sa lahat. Hindi na ako nakatanggap ng sagot sa aking liham, ngunit hindi ko na rin kailangan iyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagkunwari na walang nangyari. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng kanilang kalupitan at pagpapatuloy sa aking buhay. Ngayon, 3 taon na matapos ang tanghalian na nagpabago sa lahat, ang buhay ko ay ganap na ibang-iba at eksaktong pareho. Naninirahan pa rin ako sa aking maliit na bahay dahil mahal ko yon. Nagluluto pa rin ako ng sarili kong adobo dahil nagbibigay yon sa akin ng kagalakan. Bumibisita pa rin ako kay Aling Nena bawat linggo dahil ang tunay na pagkakaibigan ay walang kapantay. Ngunit ngayon, nakikita ko rin si Cheska na namumuno ng isang matagumpay na kumpanya na may 20 empleyado. Ngayon, binibisita ko ang sentro ng komunidad na ipinangalan sa akin at nakikita ko ang mga kababaihan na nag-aaral, lumalago, nagbabago. Ngayon, alam kong ang pamana na iniwan ko ay hindi pera, kundi pag-asa. Hindi na muling nagpakasal si Cheska, pero hindi rin niya ito pinapansin. Nakatuon siya sa kanyang trabaho, sa pagtulong sa iba, sa pamumuhay ng may layunin. Sabi niya, kapag dumating ang tamang pag-ibig, darating iyon. At kung hindi dumating, ayos lang, masaya siya mag-isa. Sabi ko sa kanya, napapalibutan na siya ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng mga taong nahahawakan ang kanyang buhay, ang pag-ibig na ibinabahagi niya sa pamamagitan ng kanyang trabaho, ang pag-ibig na umiiral sa pagitan namin. Isang araw, may dumating na batang babae sa sentro. Mayroon siyang 2 maliliit na anak. Kakawalan lang niya ng trabaho. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nakita ko siyang nakaupo sa bulwagan na may parehong ekspresyon ng pagkadismaya na siguro ay mayroon ako 30 taon na ang nakalipas. Umupo ako sa tabi niya at sinabi, ampersand quote, magiging maayos ang lahat. Makakaahon ka rito. Mas malakas ka kaysa sa akala mo, ampersand quote, tiningnan niya ako ng may mga matang luha-luha. Ampersand quote, paano ninyo po nalaman, ampersand quote, dahil ako rin, nandyan ako kung nasaan ka. At tingnan mo ako ngayon, ampersand quote, ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento. Hindi lahat sapat lang. Nagkwento ako tungkol sa mga gabing walang tulog, sa maraming trabaho, sa patuloy na pakikipaglaban. Pero nagkwento rin ako tungkol sa ilaw sa dulo ng tunel, kung paano mahalaga ang sipag, kung paano hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang iyong buhay. Nang matapos ako, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ampersand quote, talaga po bang naniniwala kayo na kaya ko? Ampersand quote, alam kong kaya mo. At hindi ka nag-iisa. Ang sentro na ito ay umiiral para sa mga taong tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat na nakipaglaban at patuloy na nakikipaglaban. Ampersand quote, ang babaeng iyon, ngayon ay nagtatrabaho sa sentro bilang program coordinator. Ang kanyang kwento ng pagbabago ay nagbibigay inspirasyon sa ibang kababaihan na dumarating na may takot at umaalis na may pag-asa. At iyan, higit sa anumang halaga ng pera, higit sa anumang paghihiganti laban sa mga alkantara, higit sa anumang bagay, ang nagpupuno sa aking puso. Minsan, naiisip ko ang tanghalian ng linggo na yon, kung paano sinabi ni Marco ang mga kahila-hilakbot na salita ng ganoon kaswal, kung paano ibinagsak ni Cheska ang mesa at ipinagtanggol ako, kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap. At napagtanto ko na yon ang pinakamahusay na regalo na maibibigay nila sa akin. Dahil ang sandaling iyon ng kahihiyan ang nagpalaya sa amin.
Nagpalaya sa amin mula sa pamumuhay ayon sa inaasahan ng iba. Nagpalaya sa amin mula sa paghahanap ng pag-apruba sa maling lugar. Nagpalaya sa amin upang maging sino kami talaga. Nakita ako ng mga Alcantara bilang isang mahirap na ama na naglilinis ng mga sahig. At iyon ako, pero higit pa roon. Ako ay isang matapang na ama, isang matatag na lalaki, isang nakaligtas, Hindi nila naintindihan na maaari kang magkaroon ng kaunti at maging mayaman sa mga bagay na talagang mahalaga. Hindi nila naintindihan na ang respeto ay hindi binibili ng pera, kundi kinikita sa pamamagitan ng karakter. At nang sa wakas ay nakita nila ang katotohanan, nang napagtanto nila ang kanilang pagkakamali, huli na ang lahat. Hindi dahil naghahanap ako ng paghihiganti, kundi dahil simpleng nagpatuloy kami nang wala sila. Ngayon, kapag tinitignan ko si Cheska, nakikita ko ang lahat ng aking isinakripisyo na sumasalamin sa kanyang tagumpay. Ngunit higit sa lahat, nakikita ko ang mga prinsipyong itinuro ko sa kanya na sumasalamin sa kanyang mga aksyon. Tratuhin ang lahat ng may paggalang. Tulungan ang iba. Magtrabaho ng masipag. Mamuhay ng may integridad. Iyan ang tunay na pamana. Hindi ang pera sa bangko, hindi ang mga ari-arian, hindi ang matagumpay na kumpanya, kundi isang anak na naintindihan kung ano ang talagang mahalaga. Kaya kung tatanungin niyo ako kung pinatawad ko ang mga Alcantara, ang sagot ay pinatawad ko sila dahil ang pagtanim ng sama ng loob ay ako lang ang sasaktan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, hindi nangangahulugang pagkunwari na walang nangyari. Nangangahulugan ito na palayain ang aking sarili mula sa bigat ng kanilang kalupitan at magpatuloy sa aking buhay. At anong buhay na ito ngayon? Kagabi, kami ni Cheska, naghapunan sa aking maliit na kusina. Naghanda ako ng adobo. Nagdala siya ng tinapay. Umupo kami sa aking lumang mesa, ang parehong mesa kung saan kami nagbahagi ng libu-libong pagkain sa loob ng maraming taon. Ampersand quote, alam mo ba kung anong araw bukas, Papa? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, anong araw? Ampersand quote, limot ko na ng lubusan. Hindi ko na minarkahan ang petsang iyon bilang isang sandali ng sakit, kundi bilang simula ng aming paglaya. Ampersand quote, dapat nating ipagdiwang, ampersand quote, sabi ko ng may ngiti. Ampersand quote, ipagdiwang, ampersand quote, ipagdiwang ang araw na kami ay lumaya, ang araw na naalala namin kung sino talaga kami, ampersand quote, itinaas ni Cheska ang kanyang baso ng tubig. Ampersand quote, para sa mga malalakas na ama na nagpalaki sa atin, para sa mga aral na ating natutunan, para sa mga sakripisyo na nagpabuo sa atin kung sino tayo, ampersand quote, kinabig ko ang aking baso sa kanya at sinabi, ampersand quote, at para sa pagkaalam na ang ating halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa opinyon ng iba, ampersand quote, uminom kami ng tahimik, nakangiti, dahil sa huli, iyan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng nagtatakwil sa iyo, kundi ng nagmamahal sa iyo. At ako, mayroon akong Cheska, mayroon akong komunidad, mayroon akong dignidad, mayroon akong kapayapaan. At iyan, mga minamahal kong kaibigan, ang tunay na kayamanan. Itinuro sa akin ng mga Alcantara na ang klasismo at kayabangan ay sa huli ay may presyo, na maaari kang magkaroon ng lahat ng pera sa mundo at manatiling mahirap sa espiritu, na ang mga anyo ay mapanlinlang, at na hindi ka dapat kailanman manghusga sa isang tao batay sa kanilang sitwasyong pinansyal. Pero alam ko na ang mga aral na yon. Matagal ko na itong natutunan sa mga mahahabang gabi kung kailan ako nagtatrabaho hanggang sa sumakit ang aking mga buto, kung kailan ko isinakripisyo ang lahat para sa aking anak, kung kailan ko pinili ang dignidad kaysa sa pagkadismaya. Ang tunay na aral ay para sa kanila, at para kay Cheska, at para sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Ito ang aral. Huwag kailanman hayaan na iparamdam sa iyo ng sinuman na ikaw ay mas mababa sa kung ano ka. Huwag kailanman ikalito ang iyong sitwasyong pinansyal sa iyong halaga bilang isang tao. Huwag kailanman kalimutan kung saan ka nagmula dahil iyan ang nagbibigay sa iyo ng lakas. At huwag kailanman maliitin ang isang amang lumalaban para sa kanyang anak dahil ang amang iyon ay maaaring naglilinis ng iyong sahig ngayon, ngunit bukas, maaaring siya na ang may-ari ng buong gusali. At pagdating ng araw na iyon, ang kanyang paghihiganti ay hindi magiging malupit. Ito ay simpleng pamumuhay ng maayos, pagiging masaya, pagtulong sa iba, at pagpapatuloy ng walang paglingon. Iyan ang paghihiganti ng isang matapang na ama. Hindi ito maingay, hindi ito halata, ito ay tahimik at makapangyarihan. Ang kwento ni Mang Mateo, nagtatapos dito.
Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Mang Mateo? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa ninyo. Kung ang kwentong ito ay nagpasya sa inyo na mag-isip o may naramdaman kayo, huwag kalimutan na mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madadamayan din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi niyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod kayo naman kaya ang maging bida.